Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? Tayo muna ay bago ako bumiyahe ay kita'y magnilay muna sa salita ng Panginoon Diyos. At ito ay makikita natin sa Hebrews chapter 12 verses, sige, tingnan natin kung saan tayo makakarating. Hebrews 12 tayo. Sabi sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pagkikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Maraming salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ay isang maiksing exhortation lamang, mga kapatid, na patungkol po sa ating paglakad sa katwiran ng Diyos, At yes, marami po lately, maraming mga challenges, maraming struggles, maraming trials ang ating mga na-experience. But the Lord is reminding us na ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. At sabi nga, whether we eat or drink or in everything we do it for God's glory. At yes, marami pang mga challenges, marami pang mga obstacles, marami pang mga tribulations ang ma-experience natin o madadaanan natin, ika nga. So dadaanan lang natin. Huwag natin siyang tatambayan. At if along the way ay sabihin natin mapapalo tayo, paano ba mapapalo? For example, huwag na tayong lumayo dito sa ating church, dito sa ating bahay panambahan, ay may mga yung mga leaders natin, yung mga tatay at nanay natin yan. Along the way, kumbaga parang na sabihin natin na pektosan, na pagsabihan, huwag tayong huwag tayong magiging balat sibuyas. Ito ay part ng paglago natin bilang Kristiyano. At ibig sabihin ay itinutuwid lang tayo. May nakikita sa atin na kailangan natin ituwid. At even me, kahit ako, pag ako'y napagsabihan ng ating mamshi, ako'y susunod, yan yung mamshi natin. At yun po ay tanda ng paglago natin. Hindi yung pag napagsabihan ay simangot agad, habang nguso, tapos hindi na makikita, mag-absent na. So huwag pong ganon. Ang buhay po ng Kristiyano ay masayang tunay at ang buhay ng Kristiyano ay baguhan ng buhay. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless you.